Ayun guys, dapat may laban ako ng debate. Mamayang 8, actually, nape-pressure ako yan, no? Nape-pressure ako kasi sa totoo lang, tumawag sa akin si Ate Nadram na ngayon yung laban namin. Dapat actually bukas, ng Saturday ang laban namin ng dati kong mentor at teacher sa CFD. Dapat bukas, no? Saturday 8 p.m. So mukha yatang may lakad si Ate Nad, hindi ko alam kung may schedule ba sa In Defense of Truth. So ginanap ngayong araw. So gaganapin ngayong araw yung debate ko sa SDA. Sadly, cancel po yung laban ko kasi sabat ng SDA pagtungtong ng 6 o'clock ng gabi. Today is 4 p.m. Hindi siya kakayanin. Hindi kakayanin ng oras. 4, 5, 6. Usually, ang debate inaabot ng 2 hours. So, masasagasaan natin yung 6 p.m. Kaya, tumawag yung mga leaders ng SDA kay Kuya Alfie Java ng SDA na postpone ang laban. So, aalamin po natin kung kailan kami ulit maglalaban regarding sa In Defense of Truth, kung pwede ba yan ipagpatuloy bukas. Kasi alam naman po natin na may traditions ng SDA regarding sa Sabat na kailangan nating irespeto. No? Pero, thank God pa din kasi kahit papaano ay makakapag-prepared ako ng presentations kasi sa totoo lang po, yung tinawagan ako ni Ate Nadram, hindi ako handa kasi nga po di ba kamamatay lang ng lola ko at ako ay nagluluksa pa. So inisip ko, total Sabado pa naman yung laban ay pwede muna ako magpa-petiks-petiks. So ang plano ko dapat bukas ng umaga ko na lang gagawin yung bukas ko na lang ng umaga gagawin. Dapat bukas ko na lang gagawin yung presentations ko. Eh kaso sabi ni Ate Nad, baka pwede ngayon. So, talagang, bakbakan agad sa pagsusulat na naman ako, no? Eto, ngayon po ginagawa ko on the spot sa debate natin. So, thank God na kahit papaano ay na-cancel, at least malilinis ko yung presentations natin. Kasi iba yung twist na gagawin natin sa presentations, no? At magaling yung makakalaban natin kasi mentor ko yan eh. Dati ko siyang teacher nung CFD, isa yan sa magagaling na CFD, dumudurog ng sulpot yan. Gumigiba ng sulpot yung kalaban ko at hindi siya basta-basta Katoliko. Nagkaroon niya ng mataas na katungkulan sa simbahan natin. No, naging alaga siya ng mga pare, kilala rin siya ng ibang mga bishops. So alam niya yung daloy ng paglalatag nating mga Katoliko kasi magaling siya Katoliko eh, teacher nga eh. 'Di ba? So alam niya kung paano ako maglalatag, kabisado niya kung yung mga technicalities ko pagdating sa pakikipagdebate, kaya pinaghahandaan ko siya talaga ngayon. Eh kaso yung biglaan namang sabi ni Ate Nad, sabi ko, Diyos ko Lord, paano ba ako gagalaw kasi kabisado niya ako eh. Dati ko nga siyang mentor, natuwa nga ako kasi sabi niya, negative ako sa Rio, hindi ko na kailangan mag-review, no? Prince Jerayan Armesin, hindi ako kinakabahan. Prince Jerayan Armesin ng SDA, hindi ako kinakabahan. Bakit? Katolik ako. Alam ko ang daloy ng presentations ko dahil inaaral ko ang aral ng simbahang Katolika. Never akong kakabahan pag protestante kalaban ko. Never nabahag ang buntot ko pag protestant ang kalaban ko. Kaya lang ako nape-pressure kasi ako yung tipong Katoliko na kapag nailatag ko na yung defense ng Catholic Church pagdating sa Protestant, hindi ko siya inuulit. Gusto ko sa tuwing ako ay lalaban, merong mapapanood ang mga tao na kakaibang aral na naman ng Catholic Church. Ay, hindi kasi ako yung tipong tao na porque true church, gano'n na naman yung latag ko. Standard references na naman. Hindi ako gano'n. Gusto ko, iba-iba. Iba-iba yung presentations ko, yung tipong may matututunan ng tao sa tuwing panonoorin akong lumaban ng debate. Kaya abangan nyo mga kapanalig ko yung magiging debate namin ng SDA. Ayun, sabi ni Ate Nadram, ang moderator ng In Defense of Truth, Sunday ng umaga. Ano pong oras, Ate Nad? Yon, Sunday morning, magkakaroon na ako ng live debate
sa In Defense of Truth. Ano pong oras para makapag-prepared ako? Kasi alam nyo naman, mahirap gumising ng umaga. Ano pong oras sa morning ng Sunday? Atinad para ma-remind ko sa mga tao. So, pasensya na po kayo, no? Hindi naman duwag yung kalaban ko. Baka isipin nyo, duwag, umatras ang Rio. Laban nyo ngayon, ganito, ganyan. Bakit umatras? May traditions po ang SDA na dapat nating igalang. Pagdating sa kanilang sabat o araw ng kanilang sabat, hindi po sila pwedeng makipagdebate. At ito ay pinangunahan ng mga leaders din ng SDA. Actually, I'm so happy and I'm so proud na dapat mamaya sa debate namin manonood yung Bacalares ba yon? Yung Bacalares, no? So supported niya yung laban namin ni Alfie Jaba kasi si Bacalares, ano bang pangalan ng Bacalares? Basta yung Bacalares na makakalaban yata ni Father Darwin Gitgano, best friend niya si Alfie Jaba, na which is dati kong mentor, dati kong guro sa pagiging Katoliko. So mag-best friend sila. So supportado ang debate namin ng AAA Media. Kasi may dalawang klase po ng grupo ng SDA, isang ABM, Adventist Biblical Ministry, at saka isang AAA Media. So yung AAA Media, supportado niya po yung magiging laban namin. Opo, Ate Nadra, mamaya tatanungin ko kung anong oras. Sabi ni Prince Jerayan Armesi ng SDA, baka iiyak ka mamaya. Magaling na mga debaters ang SDA like Pastor Bacalares. Hindi ako kahit kailan umiiyak sa protestante. Kahit kailan, hindi matatalo at hindi magigiba ng protestante ang doktrina ng simbahang Katolika. Kahit kailan, hindi ninyo magigiba o mayayanig ang mga depensor ng simbahang Katolika. Isaksak mo sa kokote mo yan, Prince Jerayan Armesin. Paano nyo gigibain ang aral ng Catholic Church? Una pa lang kami nag-compiled ng Bible, doon pa lang supalpal na kayo. Hindi nyo kahit kailan magigiba ang pinagmula ng aral ng mga protestante. Saan ba nagmula ang aral nyo? Sa Bible. Who compiled the Bible? The Catholic Church. Tapos matatakot ako. Talaga ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, yung pinagmamalaki mong Bacalares na yan, hamunin mo. Sabihin mo, sabi ko, labang kami. Hindi tatayo ang balahibo ko sa mga sulpot. Kahit nakapikit ako, hindi ko kinakailangan ng, kahit nakapikit ako, hindi ko kinakailangan ng sanang sitas. Hindi, kahit nakapikit ako, kaya ko kayong pabagsakin sa aral. I am a Catholic member. And the Catholic Church compiled the Bible, which is a Catholic book. How can you say na ako iiyak sa sulpot? Kung ako kabado sa Protestant, hindi ko dapat lalabanan si Alfie Jaba. To think and take note, dati ko pang teacher yan. To think and take note, dati ko pang mentor yan. Kinabahan ba ako? Sabi ko nga, go. Oh, nag-usap kami ni Alfie Jaba. Anong sabi ko? O, pagtapos natin ng laban to, laban tayo ulit. Hindi ako natatakot. Hello, I was born fighter. Pinanganak akong palaban. Oy! Ang mga taong takot, yan lang yung mga taong mahihina ang ulo. Ang mga taong takot, yan yung mga hindi aral. Ang mga taong takot, tamad mag-aral. Can you imagine on the spot, nakakagawa na ako ng presentations to think. On the spot dapat yung debate namin ngayon na magsasabat lang kayo. Hindi ako kahit kailan manginginig sa protestante. Never ever. Ako? Manginginig sa sulpot talaga? Sos? Ilan sa mga SDA, katulad nung nakalaban ko sa In Defense of Truth na SDA, sabi ko, meron tayong topic na maglalabanan na, tutuloy ba? Bahag na buntot, bakit? 2 beses kong nakalaban, bumahag buntot. Hindi na nagpakita. Wag na wag niyong mamaliitin ng mga depensor ng simbahang Katolika, lalo na ako, hoy. Ang pakikipaglaban ko sa aral ay hindi pagalingan.
Ang pakikipaglaban ko sa aral ay hindi pasikatan. Nakikipaglaban ako sa aral hindi para talunin ang kalaban, kundi para matuto ang kalaban pag kami naglaban. Yan ang ano ko. Lagi kong goal kapag ako dumedebate. Pag ako dumedebate, hindi ko kahit kailan inisip na tatalunin kita. Hindi ko kahit kailan inisip na mas magaling ako sa'yo. Kundi pag tayo nagdebate, tuturuan kita kung ano ang tamang aral. Yun ang tunay na defender. At hindi nakakapanginig ang aral ng sulpot. At hindi kahit kailan ako manginginig sa mga aral ninyo. Bakit ako manginginig sa aral ng sulpot? Ni sarili nyo ngang iglesia wala sa Jerusalem, manginginig pa ako? Sarili nyo ngang iglesia, hindi kayo kinikilala sa Jerusalem, tas matatakot ako sa protestante. Talaga ba? Hindi nga ako masyadong gagamit ng standard references dito eh. Oh, para kahit papaano, may laban naman yung kalaban ko. Kasi pag pinuno ko to ng standard references, hindi na kayo makakatayo. Kaya kong pumilay ng aral. Tadtarin ko lang to ng standard references, hindi na makakabangon kalaban ko. Totoo yan. Pero ang ginagawa ko ngayon na presentations ko, binabawasan ko yung standard references, mas sinusubukan ko na maglatag ng mga sitas. Sos! Tapos ako, sabi ni Prince Jerayan Armesin ng SDA, ang SDA ang pinili ng Diyos kasi sila ang totoong Sabbath keeper ng Ama sa Langit. Hindi ang Katoliko nagsisimba ng bato at kahoy. Sa sitas pa lang, semplang ka na. Sa sitas pa lang, semplang na ako. Sino ang bumuo ng sitas? Baka sa sitas pa lang, gugulong ka na sa akin. Sino bumuo ng sitas? Paano mo ako mapapasemplang sa sitas? Prince Jerayan Armesin ay kami bumuo ng sitas. Oh, sige nga. Pwede mo bang pataubin ang bumuo ng sitas? Sino ba ang mas may authority? Yung bumuo ng sitas o ikaw na nakikisitas ka lang? At sabi neto ni Prince Jerayan Armesin, ang SDA daw ay pinili ng Diyos kasi sila ang totoong Sabbath keeper. Talaga ba? SDA ay yung tunay na Sabbath keeper, hindi Judaism? Sino ang unang Sabbath keeper? Judaism o SDA? Sino ang may tradisyon ng Sabbath? SDA ba? Tandaan mo, sa bayan ng Jerusalem, binubuo yan ng 3 Western traditions. Traditions pa lang. Hindi mo yata inaaral yung Jerusalem, bayan ni Kristo. Oh, 3 Western traditions. Traditions ng Judaism, traditions ng Catholic Church, traditions ng Islam. Oh, may traditions ng SDA doon? Ha? Kinikilala traditions ng SDA? Paano sasabihin mo na kayo ang tunay na Sabbath keeper? So, peke Judaism? Sino ba unang nagsasabat? Israelita o Amerikano? Ano ba si Alan G. White? Kana! Itim, di ba? Black American. O, sino na unang nagsabat? Yung Black American o mga Israelita? Sasabihan mo ako sa semplang sa sitas? Talaga ba? Kami ay bumuo ng sitas, baka ikaw pagulungin ko. Ikaw! Kailangan mo bang sumitas? Ako hindi kita sisitasan pero kaya kitang pagulungin SDA ka. Kayo na nga ang sulpot? Wala na nga kayo sa Jerusalem? Hindi na nga kayo nag-compile ng Bible? Nagyayabang ka pa? Sige nga kung talagang magaling ka, sabi mo sitas pa lang, step lang ako, lalaban ka sa akin ng live debate? Kaya mo ipaglaban yung paninindigan mo? Baka maihi ka sa akin. Yang mga sulpot na masyadong matatalak, masyado kayong matatalak, yan ang tunay na duwag. Dahil ang tunay na matapang, pagdating sa pananampalataya, tahimik pero kayang lumaban. Yung mga sulpot na, ang Katoliko, yung mga sulpot na ganyan, mga duwag yan. Mga matatapang lang kayo sa written, kaya mo? Ng itlog mo? Labanan ako? Huwag mang minamaliit ang simbahang Katolika. Pasalamat ka dahil sa Katoliko may Biblia. Anytime, during that time na wala pang Bible, pwedeng mag-decide ang Catholic Church na wag bumuo niyan. Kung hindi binuo ng Catholic Church ang Bible, magagamit mo pa kaya ang saan mababasa? Kung hindi binuo ng Catholic Church ang Bible, makakapagsabi ka pa kaya saang sitas? Saang talata? Mababasa? Wala kayong magagamit na ganyan.
Kung hindi binuo ng Catholic Church ang Bible, malalaman nyo kaya ang salitang Adventist? Ha? SDA? Prince Jerayan Armesin? Kung hindi binuo ng Catholic Church ang Bible, makikilala yung mga sulpot kayo na may Kristo na nag-e-exist? Saan nyo nakilala si Christ sa Bible, di ba? Eh kung hindi namin binuo yan, nasa amin ang mga original manuscripts. Nasa amin ang mga original manuscript, kung hindi namin binuo yan, makikilala nyo si Christ? Hindi. Bakit? Dahil walang protestanteng iiral. Wag na wag mong questionin ang kalidad ko bilang depensor ng simbahang katolika dahil unang-una, bago mo ko questionin kaanib ng SDA, Prince Jerayan Armesin, bago mo sukatin ang kalidad ko bilang isang debatista, labanan mo muna ako. Nang magkaalaman tayo. Pagdating sa aral, wala akong kinatatakutan. Alam ko ang aral ng aming simbahan. Alam ko ang aral at turo ng simbahang katoliko dahil pinaghirapan kong aralin yan. At yung pagmamalaki mo, nakakabahan ako sa kalaban ko, manood ka. Manood ka sa laban namin. Partida, teacher ko pa yan. Panoorin mo ako kung paano kami maglaban. Lahat ng mga sulpot na minaliit ako, ngayon, hindi na nagpakita. Sa laban namin, hindi ako gagamit ng masyadong standard references. Kasi kahit papaano, tinitignan ko pa rin yung kalagayan ng makakalaban ko dahil si Alfie Jaba na isang SDA, may sakit yon sa puso. High blood yon. Baka mamaya, kapag binigyan ko ng diin, ang pagiging true church ng Catholic Church, ma-high blood. Siyempre, bilang isang defensor ng Katoliko, sinasaalang-alang ko pa din yung feelings ng kalaban ko. Pero kung walang sakit, yung makakalaban ko, hindi siya high blood, ibibirit ko lahat. Kaya ina-adjust ko yung presentations ko. Pangalawa, ayoko din siyang mabash. Kasi alam nyo naman yan, pag ako lumalaban ng debate, di ba, alam nyo naman yan, mga kapanalig kong Katoliko dito, nag-e-enjoy talaga tayo, di ba? Kaya nga, usually, kapag ako nagde-debates, hindi makaporma yung mga written debater na sulpot. Kasi magagaling din ang written debater na mga Katoliko, hindi makaporma sa inyo. Ayoko naman na makabasa siya ng full negative. Kaya sabi ko sa kanya, na ang paglalaban namin ay walang kinalaman sa pagkakaibigan namin. Aral sa aral lang. Pero ako, bilang isang defender ng simbahang Katolika, hindi ko kahit kailan hinangad o inisip na dapat mas magaling ako o dapat matalo ko yung kalaban ko. Hindi. Dahil sa tuwing lalaban ako ng debate, ang laging nasa isip ko, kailangan kitang turuan. Mali ang aral mo, ito ang dapat mong maintindihan na aral. Ganon kapag dedebate. Pati dun sa mga nakikinig at nanonood, iniisip ko, kailangan ko din silang turuan. Baka may mga hilaw na Katoliko. O, mga hilaw na Katoliko, ito ang ating aral. Diba? Ito ang ating aral. Prince Jerayan Armesin, diba SDA ka? Hindi mo alam ang tradisyon ng Sabat sa inyo? Na kapag dating ng Biyernes, alas 5 ng hapon, Sabat nyo na yon. Actually, 6 nga eh. Hindi mo alam ang tradisyon eh, SDA ka, tanga-tanga ka? Paano makakalaban yung partido mo? Sabat, araw ng Sabat ninyo, ang debate namin, bawal. Ako, Prince Jerayan Armesin ng SDA, ako inaabangan ako ni Bacalares.
Oh, yung laban namin ni Alfie Jaba ay inaabangan ng sikat na SDA debater, Bacalares. Ikaw, Prince Jerian Armicin, kaabang-abang ba pag ikaw ang lumaban? Kaabang-abang ka ba? Kapag ba lumaban ka ng debate, may matututunan ng mga tao sa'yo? Magaling ka ba? Ano ang dapat abangan sa'yo ng mga Katoliko? Bilang SDA ka, kung sakaling lalaban ka, Prince Jerian Armicin, baka hindi pa tayo nagsisimula sa latagan, maihi ka na. Wag na wag mo akong sinisindak kung sindakan lang, oy, bakla, wag ako. Wag na wag mo akong pini-playtime Barbie sa sarili kong live. Sanay ako sa sindakan. Death threats nga, hinunguya ko lang eh. Ikaw pa, napipitsuging SDA? Talaga ba? Baka sakaling kung talaga malakas loob mo, laban ka sa akin. Baka matagal ka nang hindi nakakaramdam ng panginginig, bibigay ko sa'yo yan. Wag mong unahan ng yabang. Wag mong unahan ng angas. Unahan mo sa gawa. Patunayan mo na magaling ka. Kasi ako, nagiging mabagsik ang bibig ko kapag bastos ang nababasa kong salita ng mga sulpot. O sabi ni Prince Jerian Armicin, haharap ka muna sa mentor namin, haharap ka muna kay Pastor Bacalares, tawagin mo! Tawagin mo yung mentor mo, baka gusto mong pagbuhulin ko pa kayo. Tawagin mo! O tawagin mo! Mentor mo? Ay yung makakalaban kong SDA, best friend niya si Bacalares, hindi ko inurungan? O sige, sabihan mo, laban kami. Ngayon ipapaharap mo sa akin, mentor mo, bakit ikaw, hindi mo kaya? Prince Jerian Armicin, hindi mo ako kaya labanan? Ikaw ang bakla. Tinuring na may itlog pero nakatago sa saya ni Bacalares. Ako, wala ako kahit kailang kinatatakutan. Wala akong padrino. Lumalaban ako na mag-isa. Ikaw, bakit ginagamit mo ang padrino si Bacalares? Hindi mo kaya? Prince Jerian Armicin ng SDA? Bakit ka sumisilong sa salawal ng iba? Hindi mo ba kaya panindigan yung sarili mong itlog? Kaya itlog ng iba ginagamit mo? O ngayon, sinong bakla sa ating dalawa? Pinagmamalaki mo yan si Bacalares? Sige. Si Dan Maasin nga atras sa akin eh. O. Minaliit-maliit ako nung Dan Maasin ba yon? Nung hinamon ko ng debate, umatras. O. Yung Rayan Fuentes na nakalaban ni Father Darwin. O, hinamon ko ng debate. O, nag-live, di ba? Ano sabi? Sanrio, hindi kita lalabanan. Wag ang Katoliko. Kung noon namimihasa kayo na ginaganyan-ganyan yung simbahan namin, hindi na ngayon. Kung noon ginaganyan-ganyan nyo yung simbahan namin, sinisira-siraan nyo, hindi na ngayon. Nandito ako. Akala nyo papayag ako? Yung ginawa nyo pang-aabuso sa simbahan namin, yung mga panahon na walang alam ang lahat ng Katoliko dahil hindi pa using itong cellphone. Ngayon, modern na ang technology. Ang mga tao, kayang-kaya ng mag-research. Wala na kayong mapapaikot dito. Kayo ang manginig. Dahil ang mga Katoliko ngayon, sa modernong panahon ay pagaling ng pagaling. Pabihasa ng pabihasa. At darating ang araw, mawawala yung mga protestante na yan at maglalaban-laban ang mga tunay na religion. Hindi ko kailangan magpasalamat, Prince Jerian Armicin. Pasalamat ako, BCC Bacalares. Hindi ko kailangan magpasalamat, kaya ko yung harapin. Hindi ko katatakutan yan, yung pinagmamalaki mo. Hindi ko pa kakatakutan yan. Ano nakakatakot sa inyo? Mga sulpot kayo. Kakatakutan ko? Rehistrado sa Security and Exchange Commission?
Kinakatakutan ko ang SDA, ang founder, kana. Ano nakakatakot sa SDA? Tatag ng Amerikana. Oh, nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Hindi kinikilala sa bayan ng Jerusalem. Ano nakakatakot sa inyo? Kakatakutan ko, turo ni Ellen G. White. Bible scholar ba si Ellen G. White? Ano nakakatakot? Yung founder nyo ba, Bible scholar? Hindi nga kayo nakapag-compile ng Bible, ikakatakutan ko kayo, mga SDA? Ano nakakatakot sa inyo? Kahit kailan, hindi nakakatakot ang isang protestanteng walang tradisyon. Ako? Bakalares? Makakalaban ni Father Darwin? Matatakot ako talaga? Os? Ako, kaya hindi ako masyadong napapansin sa social media kasi solo flight akong lumalaban. Hindi katulad ng mga ibang Katoliko, grupo-grupo sila. Kaya madali silang nakakahakot ng mga tao. Ako kasi solo flight lang ako lagi. Pero lahat ng mga nakakalaban nila, kaya ko din labanan yan. Kahit nag-iisa ako, kung ano man ang nakakalaban ng ibang mga Katoliko sa live, kaya kong labanan yan. Hindi ako natatakot sa mga yan. Anong nakakatakot sa protestante? Oh, unang-una, hindi kayo religion. Matatakot ako sa hindi religion. Matatakot ako sa imitation. Matatakot ako sa fake. Matatakot ako na sa mga iglesyang binuo ng Bible. Ano nakakatakot sa SDA? Aral ng Amerika, kakatakutan ko. Eh yung Amerika pa, yan pa yung bansa ng mga protestante. Oh, Protestant country, yan ang pasimula. Amerika. Dahil sa Security Exchange Commission. Ano kakatakutan ko, Martin Luther? Oh, sino? Wala. Lahat kayo, hanggat ang founder ninyo ay hindi si Kristo, hindi kayo nakakatakot. Hanggat hindi kayo kinikilalang religion sa Jerusalem, walang nakakatakot sa SDA. Tandaan mo yan, Prince Jerian Armesin. I am a Catholic defender. I know how to defend my church. Hindi ako sumasabak sa isang laban na matatalo ako. Hindi ako sumasabak sa isang laban na magigiba yung aral na dala ko. Pag sumasabak ako lagi sa isang laban, pinaghahandaan ko. At kung hindi man ako handa, sakaling sumasalang ako, alam ko ang aral ng simbahan, kung paano ko ilalaban ang aming doktrina. Huwag mo ang minamaliit, boy, ang mga defender ng simbahang Katolika. Dahil mga standard references pa lang na pinangahawakan nila, titiklop ka na. Huwag kang masyadong mahangin, Prince Jerian Armesin. Bago ka maghangin sa akin, siguraduhin mong daladala mo yung bayag mo. Dahil ako, kahit sinasabihan mong bakla, bit-bit ko, bayag ko. Ako ang bakla na minamaliit ng mga sulpot na kayang dalhin ang sariling itlog. Kaya kayong mga sulpot dyan, na written, kalalaking yung tao, kaya nyo bang dalhin yung bayag nyo sa harapan ko? Kaya nyo ang bitbitin ang sarili ninyong mga itlog? Laban, live debate. Ako, mainhin kumilos. Ako, kilos babae. Pero ang utak ko, utak lalaki. Ha? Kahit babakla-bakla ako, ang utak ko, utak lalaki, tanga. Ang emosyon ko, emosyon ng isang tunay na lalaki, kaya nga wala akong kinatatakutan eh. Sabi ni Prince Jerian Armesin ng SDA, panindigan mo yung sinasabi mo, kung makakalaban mo na ang mentor namin, wala ngang binatbat si Father Darwin, ikaw pa kaya? Paano mo nalaman na walang binatbat si Father Darwin ay hindi pa sila naglalaban? Ha? Eh ikaw, Prince Jerian Armesin, kaya mo akong labanan? Tanong ko lang, Prince Jerian Armesin ng SDA, kaya mo akong labanan? Ha? Imagine mo, katapat ko, mentor mo.
Oh, partida yan. Diba? Katapat ko, mentor mo. O, ano ka lang? Ano ka lang sa paningin ko? Oh, diba? Inile-level mo ako sa mentor mo? Bakit? Kasi hindi mo ako kakayanin. Tama ba ako, Prince Jerian Armisi ng SDA? Oh, mentor mo. Hangang-hanga ka. Diba? Idol na idol mo, mentor mo. Yan si Bacalares. Oh, tinatapat mo sa akin yung mentor mo, SDA. Ikaw, kaya mo akong labanan? Live debate? Pupulbusin kita. Kahit babakla-bakla ako, tandaan mo to, Prince Jerian Armisin. Utak lalaki ako. Hindi mo ko basta-basta magigiba. Sanay ako sa toxic. Yabang-yabang neto. Si Father Darwin walang binatbat. Sigurado ka, pare ng Katoliko? Talaga ba? Magnulos dili ka, ikaw Prince Jerian Armisin, kaya mo akong labanan? O gusto mo ngayon na? Pasked na ako. Ano? Lalaban nga ako dun sa best friend ng mentor mo, on the spot, oh. Lalaban ako on the spot, live debate. Nakataya mukha. O sabi ni Prince Jerian Armisin ng SDA, mentor ko muna bago ako. Yan kasi paniniwala namin sa SDA, leader muna bago kami. Tanga! Anong paniniwala nyo sa SDA kung hindi ka pa naman pala talaga tanga? Kapag ang mentor mo natalo, bakit niya isasabak yung estudyante? Talo nga yung mentor mo eh. Kung yung teacher natalo, bakit niya isasabak yung estudyante? Ano ba ang mas may utak, yung teacher o yung estudyante? Kapag natalo ang estudyante, teacher ang haharap, bobo? Pwede ba yun? Natalo yung teacher, ihaharap mo, estudyante? Gumagamit ka ba ng utak? Saan ka nakakita? Na natalo yung teacher, tapos isasabak student? Mga SDA, Seventh-day Adventist, sabi ni Prince Jerian Armisin, aral nyo to. Mentor daw muna bago daw siya. Yan ang paniniwala ng SDA, leader muna bago daw estudyante. Yan ba turo ng SDA? Naku ka. Mentor ko si Rocky Tulo, gumahawak ng Adventist Biblical Ministry, ABM. Kaibigan ko ang isa sa kaanib ng AAA media ng Seventh-day Adventist, Alfie Java. Baka maiparating ko pa yan kay Bacalares. Saan ka nakakita? Pag natalo yung teacher, isasabak yung mas mahina. Dapat, yung mahina muna. Pag natalo, ang magtatanggol yung malakas. Natalo yung malakas, itatapat mahina. Nag-i-step ka ba? Saan ka nakakita, Seventh-day Adventist, na natalo yung malakas, tapos ang sasalo yung mahina? Kung hindi ka ba naman pala talaga bobo? Diba? Napaka-bobo mo. Ikaw, Prince Jerian Armisin, kaya mo ba akong labanan? Ha? Kaya mo akong labanan? Ikaw! Sa sarili mo! Kakayanin mo ako? Tinatapat mo nga sa akin, mentor mo eh. Partida, mentor mo pa yan. Eh ikaw, kaya mo ako? Ha? Kaya mo ako, di ba, te? Yang mga katulad mo, na ugali na sulpot, ay hindi ko ito-tolerate. Na basta-basta mo ida-down ang mga kaanib ng simbahang katolika. Hindi kita uurungan. Kung ikaw bilang isang kaanib ng SDA, nagtatago sa saya ni Bacalares, ibahin mo ko. Kaya kitang labanan, magsama pa kayo. Ayun pala yun. Sabi ni Kuya Junior Coronel, ang sabi ni Bacalares, ang sanggol hindi tao. Tignan mo? Mentor mo? Nagtuturo ang sanggol hindi tao. Ano yung sanggol, tiyanak?
Ha? Ayan o, sabi ni Kuya Junior Coronel, actually naririnig ko din yan. Hindi ko lang maintindihan kasi Bisaya. Oh, siya pala yung nagsabi nun. Pero alam ko yon na merong isang SDA na nagsabi na ang sanggol ay hindi tao. Eh ano yung sanggol? Tiyanak? Duwende? Oh, ano? Ikaw, Prince General Army City, tinatanong kita, kaya mo ko? Oh, kaya mo ko? Prince General Army City ng SDA, kaya mo ko labanan? Wag mong intindihin si Alfie Jaba, kung matatalo ko yan. Wag mong intindihin si Bacalares, kung matatalo ko yan, tinatanong kita, ikaw mismo, na may katawan. Prince General Army City, kaya mo ko? Kakayanin mo ko? Ha? Sabagot ka! Wag mong intindihin yung laban ni Bacalares. Wag mong intindihin yung laban ni Alfie Java. Ikaw tinatanong ko, Prince Jerayan Armisi ng SDA, kakayanin mo ko labanan? Ha? Kaya mo ko? Sos! Mentor ko nga lalabanan ko. Natatawa na lang ako. Oh. Mentor ko na yun, ha? Partida yan. Teacher ko yun. Lalabanan ko. Ikaw pa? Partida yan. Si Alfie Jaba, pinapangarap yung labanan ng mga CFD. Oh. Dahil magaling. Mentor ko yan. Pero tatapatan ko. Ikaw pa? Na estudyante lang ni Bacalares? Makakatakutan ko? Ikaw, Prince Jerayan Armesin, estudyante ni Bacalares? Teacher ko nga, hindi ko uurungan. Ikaw pa? Estudyante ka lang? Bakit ako tatawag sa station ni Bacalares? Ay! Siya tumawag sa akin! Tingin mo sa akin, Chipanga? Kausapin mo yung mentor mo! Baka hindi ka pa kilala niyan. Sabihin niya sa programa niya, hamunin niya ako. Ako tatawag, bakit ako mag-e-effort? Ikaw ang bumibenta sa mentor mo, ako mag-e-effort, ikaw mag-e-effort. Di ba gusto mo labanan ko yung Bacalares na yan? Mag-effort ka. Sa akin mo ipapaharap si Bacalares, ako tatawag. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung gusto mong magharap kami, ikaw tumawag. Mentor mo, di ba? So nakakausap mo. Eh di sabihin mo. Kapal naman ng mukha nito. Mentor mo, hindi mo ganun kakilala? Ha? Hindi mo ganun kakilala yung mentor mo? Gusto mo ipakilala ko siya sa'yo? Yang si Bacalares? Si Bacalares hindi lumalaban sa mga Tagalog. Nakukuha mo? Prince Jerayan Armisin, nakala ko ba mentor mo yon? Bakit di mo kilala? Oh, itinatapat sa akin yan. Bago ka pa magsalita, tinatapat sa akin si Bacalares. Anong sabi ni Bacalares? Mas komportable siya sa wikang Bisaya. Ayaw niya sa Tagalog, hirap siya. Paano ko lalabanan yon? Magbibisaya ako, hindi man ako marunong magbisaya. Oh, mentor mo yan. O, kapag nagpaliwanag sa'yo, baka hindi mo rin alam. Baka hindi ka pa kilala nun. Oh, yung mentor mo, manonood sa laban namin ni Alfie Jaba, mag-e-effort. Oh, ano? Pa-mentor-mentor ka pa? Mentor ko si Bacalares, labanan mo si Bacalares. Eh, hindi mo nga alam ang stand ng mentor mo? Ako pa nagsabi sa'yo? Si Bacalares hindi lumalaban sa Tagalog. Tagalog ako, kaya hindi kami pwede maglaban. Hindi siya maalam sa Tagalog. O, alam mo na. Kaya nga si Alfie Jaba ang lalaban eh. Kasi marunong magtagalog. O, alam mo na. Mentor mo, hindi mo kilala. O, partida yan, mentor mo pa yon. O, ako na nagpaliwanag sa'yo.
Mentor, hindi mo kilala sarili mong mentor? Sige nga, kailan niya nag-presentation ng pure Tagalog? Magmamagaling ka? O, ngayon sasabihin mo, di magbisaya ka. O, tanga. Akala ko ba mentor mo? Si Bacalares, pinagmamalaki mo sa akin, bakit hindi mo kilala? Ngayon sasagot ka, magbibisaya ako. O, akala ko ba kilala mo? Di ba pag mentor mo, dapat kilala mo? Di ba? Pag teacher mo, dapat kilala mo teacher mo. O bakit hindi mo alam kung ano stand ni Bacalares? Ha? Bakit hindi mo alam? Si Bacalares kahit kailan hindi lalaban sa Tagalog, tanga. Dahil kung nalaban niya sa Tagalog, matagal na kaming naglaban yan. Yang mentor na pinagmamalaki mo. Ang yabang-yabang mo kanina, humarap ka sa mentor ko, pasalamat ka, busy siya. Mag-antay ka, harapin mo yung mentor ko, si Bacalares. Sinasakyan ko lang trip mo, pero hindi mo kilala mentor mo. Hindi yan marunong magtagalog, matagal na dapat kami naglaban yan. Oh, ano? Ang tanga-tanga nito, pagmamalaki mo yung mentor mo sa akin, hindi mo pala kilala? Baka hindi ka pa kilala nun? Kaya nga, ang makakalaban ko si Alfie Java eh. Kasi siya marunong siya magtagalog. Kalimitan sa mga SDA debater, hindi lalaban ng Tagalog. Ang lumalaban lang na SDA sa mga Tagalog, yung mga SDA sa Luzon, ABM. Oh, di mo alam. Ano yung ABM? Adventist Biblical Ministry. Sinong may hawak? Si Kuya Rocky Tulog. Yan yung grupo nila Denmar Santiago. Mga Tagalog. Sila ang lumalaban dito sa Luzon. SDA sa Luzon. Si Bacalares ang hawak niyan, AAA Media Adventist, hindi mo alam. Ang AAA Media Adventist, grupo ng mga SDA sa Bisaya at Mindanao. Ang nilalabanan niyan, mga Bisaya lang. Hindi yan lumalaban ng Tagalog. Dahil hindi sila marunong magsalita. Sos! Wag nga ako? Prince Jerayan Armisin, anong lahat ng lengguwahe alam niya? 4 na oras kami nag-usap kanina ni Alfie Java, tanga. Kilala mo si Alfie Java? Best friend ni Bacalares. 4 hours kami nagchikahan kanina. Anong lahat ng lengguwahe alam niya? Marunong siya mag-incheck? Ha? Marunong siya mag-incheck? Mag-incheck nga siya? Marunong siya magsalita ng salita ng mga Thailander? Ano lahat ng lengguwahe alam niya? Sige nga. Ang tibay naman. Lahat ng lengguwahe alam niya pero hindi kaya magtagalog? Lahat ng lengguwahe alam ni Bacalares, hindi ako kaya labanan ng Tagalog? Magantay ka sa laban nila ni Father Darwin. Pupulbusin niya ni Father. Wag mo minamaliit si Father Darwin. Si Father Darwin, mahinahon lang. Si Father Darwin, malumanay lang magsalita pero kakaibang ang style niyan sa pakikipagdebate. Ngingiti-ngiti lang si Father Darwin pero nabubugbog na yung mga aral nyo. Sa akin mo pa talaga ipamumukha, alam ni Bacalares lahat ng lengguwahe? Oh. Wow, hanip. United Nations language, alam niya? Talaga ba? Wag mong ipahiya ang SDA sa kahambugan mo. Naka-live ako, panonoorin to ng maraming protestant. Wag mo ipahiya ang SDA sa kahambugan mo. Baka ikahiya ka pa ng mentor mo. Oh, sabi ni Prince Jerian Armisin, alam ni Pastor magtagalog, di lang siya papatol sa'yo. Oh, akala ko ba maghaharap kami? Oh, ikaw ang nagsabi kanina. Pasalamat ka, busy siya. Maghaharap kayo. Tas ngayon hindi ako papatulan. Ano ba talaga? Nalaman mo lang na hindi niya kayang lumaban ng Tagalog. Bigla sasabihin mo na hindi siya papatol sa akin. Oh, ano? Sinungaling ka. Oh, ngayon sasabihin mo hindi papatol sa akin si Bacalares. Sinungaling ka. Si Bacalares, hindi ako lalabanan kasi Tagalog ako. O ano, pahiya ka.
Ako pa, ang dami kong access sa SDA. Baka mas ma-impluwensya pa ako sa sa SDA kesa sa'yo. Baka mamaya kahit Katoliko ako, mas ma-impluwensya pa ako sa'yo sa SDA. Ay yung mga sikat at kilalang SDA debater, close ko. Kilala ka ba ni Fernando Camacho? Ni Kuya Raymond Cada? Na-content ka ba? Na-content ako nun. Oh. Kuya Rocky Tulog, doktor ng SDA. Kilala ka? Mentor ko yon. Alfie Jaba, isa sa kilala na SDA debater ng Visayas at ng Mindanao. Dati kong mentor, kilala ka? Kung access lang sa loob ng SDA, marami akong kaibigang kilalang debater dyan, oy. Ang dami mong talak, wala kang... Sikat ka ba sa SDA? Talaga ba? Sikat ka sa SDA? Prince Jerian Armisin? Makakalaban ko dating Vice President ng CFLAM? Kaya mong lumaban? Sa mga Vice President ng organization ng Catholic Church? Talaga ba? Kaya mong dumebate? Idebate yung mga officers ng CFD organizations or ng CFLAM? Baka pulbusin ka nila. Tuting kang lalabanan ko, VP ng CFLAM organization noon. Aral. Alam ang mga history ng Catholic Church. Kaya yan ang mahirap kalaban. Yung Katoliko na nagsulpot at yung Katolikong aral na nagsulpot dahil alam nila yung cycle ng laban. Alam nila kung saan sila kuhugot at kukuha ng ibubuta sa'yo kasi aral na Katoliko yan. Yan ang mga mahihirap kalaban. Yung aral na Katoliko na nagsulpot dahil kabisado niya ang galawan ng Catholic defenders. Kahit ang mga SDA na aral. Mga SDA na aral, kapag yan nagkatoliko, hirap ang SDA dyan. Tignan mo si Kuya Jando. Ang daming hirap. Bakit? Dating SDA. Aral si Kuya Jando ng SDA, kaya nung nagkatoliko, hirap ang SDA. Ganon din sa aming mga Katoliko. Pag ang isang Katolikong aral ay nagsulpot, alam din yan yung pasikot-sikot sa debate. Tanga ka ba? Tanga lang? Ikaw kakayanin mo? Mentor mo, lalabanan mo? Kaya mo? Ako kaya ko. Ikaw kaya mo, Prince Jerian Armisin ng SDA? Oh, hindi ko lang yung basta-basta mentor. Vice President yon ng Catholic Organization sa Pilipinas. Na kilalang kilala sa Cagayan de Oro. Vice President yon. Aral yon. Matalino yon. Ang daming history books nun ng Catholic Church. Nagtuturo sa amin yun ng maraming standard references, lalabanan ko. Kaya wag mong minamaliit ang mga defensor ng simbahang Katolika. Ikaw, kaya mo? Labanan yung mentor mo? Prince Jerian Armisin? Sos, baka yung aral na SDA pa lang na nagkatoliko, maihi ka. Hindi basta-basta SDA yung makakalaban ko. Magaling na debater ng Catholic yun noon, dumudurog ng sulpot. Isa sa mga dinurog noon, mga SDA mismo, patungkol sa pagkain ng baboy. Kaya nga maraming nang hinayang dun eh. Dahil magaling na Catholic defender yon, nag-SDA. Kaya wag kang mayabang dito, Prince Jerian Armisin. Hindi lahat pwede niyong tapakan. Hindi lahat pwede niyong kayan-kayanin. Wag mong minamaliit ang mga defensor na Katolikong nakikita at napapanood mo. Wag mong mamaliitin ang kalaban mo. Dahil hindi mo alam kung anong kakayahan ng taong kausap mo. Kaya nga ako hindi ko minamaliit yung kalaban ko eh. Minaliit ko ba si Alfie Jaba? Hindi. Bakit? Alam ko kasing magaling yon. Papanoorin ba ako ng mentor mong si Bacalares? Kung hindi worth it yung magiging laban namin? Buong CFLAM manonood sa laban namin. Ultimo mga pare ng Cagayan de Oro manonood.
Dahil magaling yung kalaban ko. Sikat at magaling na dating katolikong debater ang haharapin ko, teacher ko pa, di ba, sa club? Sabi ni Kuya Jerry Rublica, bakit lumipat si Alfie? Una sa bully. Kasi based sa pag-uusap namin, masyado siyang nabash ng mga, parang sabi niya, hindi ko sabi. Masyado siyang nabash sa loob ng simbahan kasi alaga si Alfie Jaba ng pari. Kilala si Alfie Jaba ng mga kaparian dyan sa Cagayan de Oro at sa Mindanao. Sikat na sikat yan. Pati ng mga bishop, kilala siya. Kaya magaling yun. Kasi tumira yun sa simbahan ng maraming taon. Kaya aral yun. Alam niya, syempre naging mentor ko siya. Alam niya kung paano ako maglalatag. Kabisado niya ugali ko. Kabisado niya kung paano ako magsasalita. Kaya nga sabi niya sa akin kanina, basta Sanrio, pagandaan mo, negative ako. Imagine niyo aalis lang ako. Sabi niya, may lalakarin lang ako. Pagandaan mo yung laban natin. Ganun siya kagaling. Biruin niyo, hindi nag-review. Hindi siya nag-review, sabi niya sa akin. Sanrio, magne-negative ako problemahin mo yung presentation mo. Hindi yung pinagpawisan. Ganon kagaling yon. See? Kaya nakakapanghinayang talaga na makalaban si Alfie Jaba kasi syempre masakit din yun sa akin, dati kong teacher, iniyakan ko pa nga yun dati sa live pero wala tayong magagawa. Kaya ang sabi ko, walang personalan. Protestant ka, Catholic ako, maglaban tayo sa aral. But this time, hindi na mentor yung tingin ko sa'yo, Protestant na. Kaya yung naging advice niya sa akin, Sanrio, paghandaan mo yung laban natin. Kaya for sure, ako, lalabanan niya, maglalatagan niya ako about history. Magaling yun sa history. Sobrang talino nun sa history. Hindi yun basta-basta. Kung magiging vice president ba yun ng isang Catholic organizations kung bobo? 'Di ba? Mataas ang logic nun. Kaya mahirap din siyang kalaban. Tapos, dapat mamaya yung laban namin 8 p.m. sa In Defense of Truth. Kaso, ngayon ko nga lang din nalaman to na pagdating ng 6 p.m. ng Friday, Sabat na. Araw na ng Sabat. So, hindi na sila pwedeng dumibate. Kaya na-postpone yung debate namin ngayon. Ngayon, Saturday, dapat bukas. Actually, bukas talaga kami dapat nakaset. Cancel. Kasi may gagawin si Ate Nadram. So, Sunday, hindi kami pwede ng gabi lumaban, maglaban sa In Defense of Truth kasi nakasalang si Denmar Santiago yata. May laban si Denmar Santiago sa In Defense. Kumbaga matagal nang nakaschedule yon. So, umaga ako lalaban sa kanya. Kaya, Sunday morning, yan yung araw ng laban namin ni Bacalares, ni Alfie Jaba. Kaya ngayon, dito natin malalaman kung ako rin actually, chine-check ko din yung sarili ko, nakakayanin ko ba to, teacher ko? Kakayanin ko bang labanan to, yung nagtuturo sa akin ng history ng Catholic Church? Syempre, sabi ni Kuya Dante Camaro, shout out kapatid, kaagapay mo sa CF Lab. Hi po sa lahat ng CF Lab, no? So, syempre sa akin, parang naiilang ako na parang syempre nandun pa rin yung kaba kasi teacher mo ba naman di ba maghaharap kayo kumbaga isang estudyante lalaban na ngayon dun sa guro. Syempre hindi natin maiiwasan yun kasi kilala ko din siya kilala ko siyang magaling, matalino, maraming alam kasi siya world reader, even yung aral ng SSPX alam niya, yung mga traditionalist na SSPX na tinatawag natin, yung mga tungkol sa mga saan ba to? Sa mga inilalatag ng SSPX.
na tayo daw mga Katoliko, ang Novus Ordo daw ay mali. Kabisado niya yun. Magaling na SSPX din yun. Si Alfie Java. Kaya hindi siya basta-basta kalaban. Kaya nga swerte ng SDA nakuha siya. Sabi ko nga sa kanya, sabi niya sa akin kanina na bakit kasi hindi ka mag-SDA? Parang nagbibiruan lang kami. Sabi ko, ako Kuya Alfie, ayoko mag-SDA. Diyos ko, magmumukha akong lalaki dyan. Gupit-gupit pa ng buhok. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya. Hindi kaya ng powers ko. Tapos nagtanong ako sa kanya, Kuya Alfie, may mga LGBTQ din ba sa SDA? Sabi niya sa akin, meron. Maraming mga bakla at tomboy sa SDA. Kaya lang, hindi nga lang sila brutal. Sabi niya, hindi sila, yung mga bakla dyan sa SDA, hindi daw katulad ng, syempre, let's say, mga bakla sa Katoliko na talagang garapal, di ba? Hindi raw garapal yung mga bakla ng SDA. Pero meron daw marami siyang na-encounter. Kaya nga daw sabi, may nag-chat daw sa kanya. Parang feeling niya daw CF lang. Sabi niya, ayan, mga nag-mentor ka ng bakla, kaya ngayon bakla ka na rin. Kaya sabi ko kay Kuya Alfie Java na be proud na naging mentor kita. Be proud na naging teacher kita. Look at your student. Tignan mo ko bilang naging estudyante mo, lumalaban ako ng live debate. So be happy and be proud. Isa ako sa bunga mo. Marami ring naging bunga si Kuya Alfie Java. Isa sa bunga niyan, ako, yung best friend ko na nasa Rome, madre na. Meron pa siya na naging bunga. Actually, magkakabatch kasi kami. So, ako yung, national organizer ng Luzon. So, humawak ako ng mga tao. So, yung pinaka-leader ko, si Kuya Alfie. Tapos ako, tas yung mga members at admins ko. Usually, yung CF Lamp Luzon, na which is ako yung nag-handle at nag-organize sa gabay at tulong ni Kuya Alfie Java, yung iba doon naging madre. Yung iba pumasok na ng tawag nito, kumbento, yung magpapare, anong tawag doon? Pumasok na. Yung ibang mga kabatch ko naman, nagsakristan na at naglayman. Maraming magagandang bunga si Kuya Alfie Java nung siya ay Katoliko pa. Dahil sa kanya, nakapagbigay kami noon ng mga libro, CCC, sa mga hilaw na Katoliko, mga rosary, religious items. Nagkaroon kami ng mga members na madre, tapos umuulan ng speakers. Yun ay dahil sa gabay ni Kuya Alfie Java. Kaya nga lang, yun nga, nakakalungkot kasi SDA na siya ngayon. So, kailangan ko talaga siyang labanan. Kailangan na naming magharap. Siguro this is it na talaga. Kailangan na naming magtapat. Ngayon, etong si Denmar naman, dapat maglalaban kami. Si Denmar Santiago. Kaso, kaibigan ko kasi yung humahawak dun sa grupo ni Denmar. So, parang hindi kami talo. Parang ganon. Sabi ng INC, kaya mo ba Sanrio ang Pentecostal Fourth Watch ni Feriol? Wala pa ako na-encounter na Fourth Watch Pentecostal ni Feriol. Siguro kapag may maghamon, kakayanin ko sila. Kasi, mas lalo yan yung Fourth Watch Pentecostal ni Feriol. Siyempre, mas lalo yan. Diyos ko, ang mga mahihirap kalaban para sa akin na Protestant ay ang Iglesia ni Cristo kasi magaling yan sa magaling ang INC sa mga Theotokos, di ba? Diyan magaling yan yung mga INC in fairness naman, yung mga Greek na Theotokos o yung mga bato-bato, yan, diyan naman ako bilib sa INC kapag dating sa aral nila, kaya nilang paikutin yan pagdating sa divinity of Christ. Sa SDA naman, magaling sila sa baboy talaga. Talo sila sa Sabat, hindi ako nagagalingan sa SDA sa Sabat kasi Judaism lang itatapat natin dyan na ang true Sabbath keeper, Judaism, hindi naman kayo So doon pwede mo silang matalo, pero magaling ang SDA sa paksa na baboy. Yan, dyan, maganda sila kalaban dyan, baboy. Sa Jehovah's Witness, maganda kalaban ang Jehovah's Witness pagdating sa krus. Kung poste ba, o yung krus talaga na nakaganon. Kasi ang Jehovah's Witness, si Kristo, hindi pinako sa krus, kundi sa poste.
Yan, magaling naman ang Jehovah dyan. At saka yung salitang Jehovah. Yan, masarap kalaban ng Jehovah's Witness. Ang Muslim, masarap yan labanan pagdating sa si Kristo daw ay propeta. Kasi propeta si Christ pagdating sa Islam. Yan, masarap yan itapik sa kanila na si Kristo sa kanila ay hindi Diyos, propeta. Yes, tama ka dyan. I agree ako sa kaanib ng INC. Isa sa hinahangaan ko sa INC, magaling sila sa barilan. Totoo, actually, bow talaga ako. Talagang bow down ako sa INC. Pagdating sa barilan, number 1, ang gagaling nyo talaga. Lalo na yung mga gunman nyo, ang gagaling nilang mamaril. Talagang kahit sinong Katoliko, bibilib sa inyo na, galing! No? Talagang, in fairness, totoo, di ba? Magaling yung mga gunman ng INC. I mean, yung mga iskan nila, magaling bumaril. Talagang bullseye yun. Yun ang maganda lang, kinaganda lang sa INC. Kapag pag bumaril yung iskan, talagang sa pool. Doon ako believe sa INC. Pero yes, tama ka Kuya Jerry Rublica. Tsaka magaling din ang INC umatungal. Talagang yung ama nila, mararamdaman mo yung emosyon. Pag sumigaw sila ng ama, talagang, ay, ang galing. Yung acting, tsaka yung stage presence, ang ganda talaga. Talagang mapapatingin ka na, ha? Ang galing. At saka yung ama nila, hindi siya napuputol, hindi siya namamaos. Dire-diretso talaga yung pagkakasigaw, yung pagkakabigkas. No? Talagang magaling. Pero syempre, walang tatalo sa born again. Kung aktingan lang tayo at iyakan, born again ako talaga. Kasi hindi lang sila basta-basta umiiyak, talagang kasama yung body language. 'Di ba? Parang pinagsamang luha at body language, iba yung kisay. Tapos meron pala, 'di ba? Meron pang dilang lumalabas na parang napaka-hot. Parang pinaghalong bed scene, tapos drama, tapos pagsasayaw. Imagine niyo, 'di ba? Tatlong skills. Pag ang born again, nakita nyo, may sayaw, may iyak, at merong hot scene, talagang may dila. Talagang pag nakikita ko sila, the best ang born again. Sabi ni Kuya Jerry Rublica, paano pala kung sabay-sabay sila umatungal parang bagong taon? Actually, kasi hindi pa ako nakakapasok sa kapilya ng INC, hindi ko alam kung ganon din ba sila magdasal, ganon din ba magdasal yung INC? Di ba kasi yung sa Lechon Baboy, nakita natin yung live? Sa loob ba ng kapilya ng INC, ganon? E di ang ingay nila doon kung sabay-sabay sila na, ama, parang hindi ko lang ma-imagine, tapos katabi mo, di ba? Ang ingay, parang nakakabingi naman yata. Parang hindi ko lang ma-imagine kung ganun yung way o form ng prayers nila, talagang sumisigaw sila. So, kung sa kapilya nila ay ganun sila magdasal, hindi ang ingay. Kaya lang, napapadaan ako sa kapilya, hindi naman sila maingay. Wala akong naririnig. Pag sumasamba sila, wala akong naririnig. Ang na-try ko lang sa INC, yung samba ng kabataan tuwing Miyerkules. Tapos hapon yun, hapon siya ginagawa. Yung way ng INC na naabutan ko during that time, dun sa late stepmother ko na INC, para lang silang nagle-lecture. Parang nasa school ka, tapos may nakatayo, tapos nakahiwala yung babae at lalaki, tapos puro kayo bata, puro kami bagets. O Kuya Jerry Rublica, wala talaga ako naririnig. Pero, kasi nagkaroon ng dati, yung hindi pa ako maalam sa ganito yung INC before, napasara niya yung EDSA. Alam ko, kasi danay ko nun INC. Ngayon, ang nangyari, hindi ko alam kung Buendia ba yon, nagbibigay sila ng ayuda. Ganun yung nangyayari. Nagbibigay sila ng ayuda. Tapos, yung mga taong nakapila sa ilalim ng LRT, may mga jeep So, sinundurin kami ng jeep. Kasama ko yung stepmother ko bilang katibayan ng INC siya. Ang nangyari, pila-pila muna kami sa kapilya.
sa isang kapilya. Hindi ko alam kung anong kapilya yun eh, pero ang laki. Baka yun yung central na napasukan ko noon. Tapos, hiwala yung babae at lalaki. Tapos, ang nangyari, parang pagsamba yata yun, sabi, iniisip ko pa nga, paano kaya nila nalalaman yung sagot? Kasi sabay-sabay yung, opo. Tapos may magsasalita. Siya nga po. Tapos may magsasalita ulit. Opo. Hindi ako makasabay. Kasi iniisip ko, saan makikita yung yung sinasabi nila? Kasi talagang sabay-sabay silang nagsasabi ng opo. Siya nga po. Pero may nagsasalita, hindi ko nga lang masyadong maintindihan yung gamit na mic noon kasi nasa bandang itaas ako eh. Itaas ako. So mag-isa lang ako. Tapos yung mother ko, yung late mother ko na stepmother nasa kabila naman. Then, pagkatapos nun, nung ganong eksena yung opo, opo, siya nga po. Ganon yung sagutan eh. Pero sabay-sabay. Pagkatapos nun, lumabas kami, pinapila kami, binigyan na kami ng ng ayuda. Hindi ko alam kung anong meron nun. Pero yun eh, pinasarado yung yung kalsada. Yun yung yung nagtipon-tipon lahat ng INC sa Metro Manila. Ang dami-daming tao, ang init-init. Nagpunta kami doon nagpunta kami ng gabi. Tapos parang nagsimula, kumbaga, kunyari, hapon, tapos nagsimula ng gabi, mga 8, ganon, o 7, tapos papasok kayo, tapos katabi ko, puro lalaki, lalaki, babae, magkahiwalay. Tapos bigla silang magsasalita na, opo. Ako naman, hindi ako nagsasalita, syempre kasi hindi naman ako aware, pero wala rin akong alam sa sinasabi nila kasi during that time, high school pa ako noon eh. Sabi ko, paano kaya sila nagsasabay-sabay? Ayun, doon lang ako talaga na-amaze. Doon kayo maa-amaze sa kanila kasi sabay-sabay talaga. Talagang, opo. Siya nga po. Doon ako sa grupo ng mga lalaki. Ang lalaki ng boses. Opo. Siya nga po. Tapos nakapikit silang ganon. Ayun yung natatandaan ko sa pagsamba dun sa kapilya. Pero wala akong nasaksihan na yung sumisigaw na ama. Pero naririnig ko na may nag-aama dun sa harap. Pero hindi naman ganun siya ka-exaggerated. Parang dumadalangin yung nagsasalita dun sa harap, dun sa ama, tas naka-mic. Kaya lang hindi ko siya marinig. Umiiyak din yung nagsasalita. Pero hindi naman yung katulad dun sa lechon baboy, hindi ganun. Pero umiiyak. Parang nagsusumamo siya dun sa ama na parang ipagtanggol mo kami sa mga kaaway. Ama, wag mo kaming pababayaan. Ganun yung setup ng prayers nila. Tapos umiiyak yung nagsasalita. Pero hindi siya malakas. O baka siguro kasi malayo ako. Ayun, tas kada salita niya, kunyari, ama, ipagtanggol mo ang iglesia. At sasagot, opo. Ama, parang basta ganun yung sistema. Kaya yung INC, may a little bit background ako dyan. Kasi yung stepmother ko, INC. Alam ko, handog yun handog siya. Kaya lang, wala siyang choice. Catholic ang tatay ko. Nag-Catholic siya. Nag-away pa nga yan sila, yung tatay at nanay ko, kasi sinasama nga ako sa kabataan, samba ng kabataan. Munti ka na silang maghiwalay. Kaya walang choice ang stepmother ko kundi mag-Catholic. Then, dun sa side ng nanay ko naman, mga SDA. Kaya kabisado ko rin ng SDA. Kaya tignan nyo yung mga SDA malapit sa akin. Kasi yung tita kong madre, rin yan sa El Shaddai. Pinagsalita ni Mike Belade, which is nag-viral din yun sa social media. Siguro umabot yun ng milyon-milyon na views. Inamin niya na ang family namin ay ex-SDA. Yan, ex-SDA po kami. Kaya malapit ang loob ko sa mga SDA. Yan, sa mga SDA debater. Talagang napakalapit ng loob ko sa kanila. Kasi may attitude ang SDA na medyo na-adapt ko. May attitude sila. Kaya lang, ang lang sa SDA kasi conservative. Manang ba, ayaw nila ng medyo
daring yung suot, daring yung itsura, yan yung mga SDA. Sa lahat ng Protestant siguro, ang pinakagusto ko is mga SDA. Sa ugali, sa akin, SDA. Kasi ang mga SDA talaga, mababait. Kasi yung lola ko, SDA yung dati. At madasalin ng lola ko eh. Nung SDA siya lalo, talagang madasalin. Ultimo kakain na lang, nagdadasal pa. Kaya SDA sa akin. Ang INC kasi, hindi ko masyadong feel yung INC kasi nung time na yon na tawag nito, sinama ko ng nanay ko doon sa kabata-kabataan nga during that time. Tapos one time na sinundo ako ng tatay ko doon, nakita niya kasi yung nagtuturo doon sa amin, tsaka yung ibang kabataan nagsisigarilyo. Ayaw ng tatay ko ng bisyo. Kaya isa yon kung bakit hindi ako naging INC talaga, kasi yung mga sigarilyo issue ng ibang kaani. Well, hindi naman lahat kasi kasama ko doon yung kaklase ko ng high school, hindi naman kami nagsisigarilyo. Kaya lang yung ibang mga high school na student, yung mga kaedad namin nagsisigarilyo after nung pagsamba kasi sinusundo kami ng mga magulang namin eh. Kaya nung nakita ng tatay ko, sabi niya tuloy doon sa stepmother ko, yan ba yung gusto mong matutunan ng anak ko? Hindi mo naman anak yan. Kaya hindi na ako nakapag-INC. Pero noon, amaze ako sa INC kasi nga iniisip ko, ano yung itsura ng loob. Kasi di ba nga, syempre, lalo na kung kabataan natin, di ba, amaze tayo sa Disney. Maming tayo, di ba, sa mga Kastilyo. Nung una ko nakita yung INC talaga nakapila, inisip ko kagad yung Disney movies. Na ano kayo meron dito sa loob? Parang iniisip ko pa nga, gusto kong umakyat doon sa pinakatuktok ng yung pinakapatusok. Ano kaya meron doon pag umakyat ako, tapos umilip ako doon sa bintana. Ganon yung idea ko. Then, yung tumagal-tagal na, syempre, nagkakaedad, yan, doon ko naintindihan yung mga pagkakaiba ng mga aral. Doon ko naintindihan yung tawag nito, pagkakaiba ng mga doktrina. Sabi ni Kuya Joseph Zenemich, sa nakikita ko sa mga SDA evangelist, lahat sila umaatake sa Katoliko. Yes! Talagang lahat ng Protestant aatakihin ng Catholic Church kasi sa Pilipinas, ang Catholic Church ang pinakamalaki. Tayo may pinakamalaking kaanib. Kahit saan sila pumunta, kahit saan sila tumingin, left and right, Catholic Church ang may pinakamalaking bilang. Kaya talagang aatakihin nila tayo. Wala tayong magagawa doon. Kasi mandaming Katoliko eh. O ilan lang ba ang SDA sa Pilipinas? Konti lang ang SDA, di ba? Ang marami sa Pilipinas pagdating sa Protestant, INC. O INC. Una, tayo, Katoliko. Tapos Muslim. Tapos INC. O yung the rest, konti na lang ang bilang. Kaya yung lahat ng mga Protestant, Katoliko talaga yung mahaharap nila kasi ang dami nga natin. Pero kung marami ang INC, puro INC makakalaban nila. Kung marami ang born again, puro born again. Kaso mas marami ang bilang natin, kaya mas marami tayong na-encounter na iba't ibang mga Protestant. Kaya talagang hindi man sadyain ng SDA evangelist na atakihin ng Catholic Church, ang dami kasi natin eh. Sobrang dami natin. Sabi ni Kuya Joseph Zenemich, puro paninira, lalo kay Mama Mary. Actually, oo, hindi lang naman ng SDA, maraming may ayaw kay Mary. Dahil una dyan, hindi nila matanggap kasi na si Blessed Virgin Mary ay immaculate. Si Blessed Virgin Mary, perpetual yung kanyang virginity. Diba? Yung si Blessed Virgin Mary, Mother of God. Marami talaga silang tututulan sa aral ng Blessed Virgin Mary natin na mga Protestant kasi marami tayong title kay Mary na hindi nila kayang tanggapin. Sabi, marami ang INC sa Luzon. Maraming INC sa Luzon kasi nandiyan yung Mother Church nyo, di ba? Ang Central. Maraming INC kumpara sa ibang Protestant. Pero syempre, mas maraming Katoliko sa Luzon dahil nandiyan yung mga katedral namin.
'Di ba nandiyan yung mga cathedral sa Luzon, o 'di ba yung sa World Youth Day pa lang ang daming Katoliko nung pumunta ng Luzon ang Pope. Maraming INC kumpara sa Born Again, sa MCGI, sa Luzon, oo. Pero kung Luzon lang din ang pag-uusapan, mas marami ang Catholic diyan. Kaya usually ang nakakalaban talaga ng usually nakakalaban talaga ng INC Catholic. Kaya lang kasi yung hindi pa nauuso yung ganitong platform, yung hindi pa nauuso yung debate, live debate, 'di ba, yung online debate, yung hindi pa nauuso. Yung mga INC hindi naman din yan dumidebate sa mga Catholic. Ang nangyayari lang diyan, mga akay lang sila. Tapos ipapasok nila dun sa kwarto, dun sa sambahan ba yung tawag dun, kasi meron kasi silang sambahan na hindi naman mukhang kapilya, kumbaga parang kwarto. No, yun yung pagsamba ng kabataan. So, yung sa amin, yung ginawa sa amin, hindi kaya't kami na dumalo. Ayun, tas closed door. Ewan ko sa iba, kasi sabi ng iba naman, mga akay, ang INC, ipapasok dun sa sambahan, tapos closed door yun, syempre, sabi, sisiraan nyo daw ang Katoliko, kasi meron yata kayong aklat ba? Aklat na puro paninira sa Catholic Church, parang ganon. Kasi yung sa akin, ewan ko, baka hindi lang talaga ako nakafocus, o masyado pa akong bata nun, wala naman ako na-encounter na nagturo sila na sinisiraan ng Catholic Church. Siguro sa iba, o depende sa magtuturo. Sabi ng pang tourist spots ang kapilya ng RCC, INC at Mormons. Wala pa ako nakitang simbahan ng Mormons, hindi ko pa siya nakikita. Sa RCC naman, oo naman, sa Cebu pa lang, 'di ba? Yung minor, yung Basilica Minor ba na tawag doon sa Cebu, tourist spot 'yon. Sa INC, ang tourist spot sa inyo or yung magandang puntahan talaga, yung Philippine Arena. In fairness naman, kasi napakalaki naman niya talaga, 'di ba? Tsaka napakaganda naman talaga ng Philippine Arena. Actually, isa siya sa pride ng Pilipinas, ang Philippine Arena, kasi tinalo niya ang Araneta Coliseum. Nalaos ang Araneta Coliseum dahil sa Philippine Arena. Meron pang isa, yung yung pinagko-concertan bukod sa Araneta Coliseum, nalaos. Talagang hakot award ng Philippine Arena. Kaya kapag may mga dumadayo sa Pilipinas para mag-concert, hindi tayo nahihiya kasi sa ang ganda nga ng Philippine Arena. Siguro yun yung isa sa masasabi kong pwedeng maipagmalaki ng Pilipinas. Well, labas ng religion dito kasi hindi naman sakop ng religion ng Philippine Arena eh. Yan ay ano pa rin sa government, kumbaga pinagko-concertan yan. So maging proud pa rin tayo, 'di ba? Na meron tayong magandang lugar para makapag-concert yung mga singers o yung mga teatro. Yon, isa yon sa siguro na may pwede kong maipagmalaki rin sa nagawa ng INC sa Pinas, yung Philippine Arena. Yon, isa yun siguro. Tsaka besides yung Philippine Arena, malaki din yung naipapasok niyang pera sa tax. Syempre nagbabayad ng tax ang ang INC. Yan nga yung isa sa dahilan kung bakit SEC registered ang INC, kasi may Philippine Arena kayo. So, dahil may Philippine Arena ang INC, at yung INC na yan ay mother church nyo, kaya yung mother church nyo, which is yung tatag ni Felix Manalo, ay SEC registered. Kasi yung simbahan ng Catholic Church dyan sa Vatican, wala naman yung business, wala silang tinayo na tindahan. Tsaka pangalawa, wala kasi doon Security and Exchange Commission, kaya hindi siya naka-registered. Kaya yung mother church namin, hindi siya pwedeng tawagin na corporation, kasi ang mga simbahan dito sa Pilipinas, ang pinarirehistro doon yung yung negosyo, kunyari mga nagtitinda ng rosary, pero hindi yung simbahan. Bakit hindi yung simbahan? Kasi yung pinakasimbahan ng Catholic, hindi siya naka-registered. So para mai-registered mo lang yung mismong simbahan sa Pilipinas, sa Security and Exchange Commission, dapat naka-registered yung pinaka-mother church ng Catholic Church. Yon, dapat yun ang naka-registered. Kaso hindi naman naka-registered ang Catholic Church sa SEC, kaya hindi pwedeng maging SEC registered din yung mga simbahan dito. Pero yung mga negosyo,
na nasa simbahan, di ba, yung mga religious store, ayun yung nakaregistered sa Security and Exchange Commission as business, yung tindahan, hindi yung church. Unlike sa INC kasi, kaya nakalagay doon, di ba, sa inyo, sole corporation, kaya kayo naging sole corporation kasi ang may-ari ng Philippine Arena ay yung mismong simbahan nyo. Kapag mismong simbahan ay nagmamay-ari ng isang negosyo, ang tawag na sa simbahan nyo, sole corporation na yan. Hindi na siya pwedeng tawagin na religious affiliation. Hindi pa pwede kasi pagmamay-ari ng mismong simbahan yung Philippine Arena. Kaya nung yan ay pinaregistered ni Felix Manalo yung INC sa Security and Exchange Commission, meron ng business na umiiral na pagmamay-ari ni Felix Manalo kasi si Felix Manalo businessman si Felix Manalo, di ba? Alam ko nga nag-ano pa yun ng sapatos shoemaker yan tapos alam ko marami siyang mga negosyante yan kaya nga yung mga kaanib ng INC business-minded, magaling sa pera. Kasi yung si Felix Manalo, businessman yan. Kaya nung iniregister yan ni Felix Manalo at claim niya na ang mga business na ito ay pagmamay-ari ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, no, yung Iglesia ni Cristo mismo natatag ni Felix Manalo claim niya doon sa Security and Exchange Commission na pagmamay-ari niya yon. Yung Iglesia ni Cristo mismo natatag ni Felix Manalo, hindi na siya pwedeng tawagin na religious affiliation. Ang tawag na sa inyo corporation kasi negosyo yung nagmamay-ari ang simbahan nyo ng mga negosyo. Kaya yun lang siguro yung mahirap idepensa pag INC ka ni Felix Manalo na panindigan mo na kayo ang true church kasi ang pagkakamali lang ni Felix Manalo dapat hindi siya nagtayo ng negosyo. Or kung hindi man siya nagtayo ng negosyo, ang mali lang kasi naabutan niya yung Security and Exchange Commission. Kasi yan yung batas ng Amerika noon na pag ikaw ay magtatatag ng organization, kailangan mo yan iparehistro sa Security and Exchange Commission. Siguro kung hindi niya naabutan yung SEC dito sa Pilipinas, tas nagtatag siya ng INC, pwede pa. Kaya lang hindi pa rin yan mangyayari kasi bawal magkaroon ng protestante sa Pilipinas panahon ng Kastila. Hindi pa rin siya makakalusot. Makalusot man siya na mauna siyang umiral sa SEC registration, hindi pa rin siya makakalusot sa mga Kastila. Hindi pumapayag ang gobyerno ng Espanya na magprotesta sila sa Katoliko. Gobyerno ipakukulong ka. Even the pagans during that time, sa panahon ng mga Spanish, hindi sila pwedeng ilibing sa libingan ng Catholic pag hindi sila magpapasakop sa Catholic Church. Pagano yon? What more pa yung mag-claim ka na Kristiyano ka tapos lalaban ka sa Katoliko, nauna Katoliko sa mga Protestant. Yari ka sa gobyerno ng Espanya kasi ang government ng Spain masyado silang marahas. Mahilig sila sa gera. Kaya maraming mga erehe ang pinarusahan ng gobyerno ng Espanya kasi ayaw nila na yung pananampalataya ng gobyerno nila sinasaling mo at pinamamalian. Kaya nga si Martin Luther nagtago yan. Hinanting yan actually. Hindi yan nagpakita. Hanggang sa palihim niyang binubuo yung Bible. No, yung Bible na hanggang sa ang nagpatuloy na lang yung Anglican Church na naging KJV. Kaya kaya tawag nito, kaya malabo. Yun lang talaga mahirap pag sec-registered ka o Protestant ka, mahirap yan ilaban. Lalo na kapag history kasi sa salitang Protestant pa lang, tatalon ka na agad dyan kay Martin Luther the father of Protestantism. Siya yung original na Protestant, si Martin Luther. Ngayon titignan mo yung mga bawat founders dyan. Sino founder ng SDA? Ellen G. White. Sino na unang protestante? Si Ellen G. White o si Martin Luther? Si Martin Luther.
mahihirapan na agad. Doon pa lang talagang gagigewang ka na, di ba? Gagewang ka na yung original na Protestant, si Martin Luther, baka paano si Ellen G. White, ang protestante talaga si Martin Luther. O doon pa lang, gewang na, di ba? Kaya mahirap pag mag-Protestant, kahit sabihin pa na tinitingala yung defender ng Protestant na yan, kapag sa Catholic Church, mahihirapan sila. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan kong mga SDA din, o sa ibang mga kaibigan kong Protestant, huwag kayong lalaban sa Catholic. Mahihirapan kayo kasi may history tayo eh. Lumaban kayo sa kapwa Protestant nyo. Yun ang magandang laban, Bible alone to Bible alone. Kasi sa atin, dahil tayo ang nag-compelled ng Bible, nauna tayo sa Bible, gegewang sila doon. Kasi kahit sumita siya, o eto yung sitas, Matthew 16 verse 18, o lalatagan mo lang agad yun na sinong nag-compelled niyan. Doon, ayun, finish na, di ba? Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Sino nag-compelled ng Matthew 16 verse 18? Doon pa lang, gewang na. O sa naganap yung Matthew 16 verse 18 sa Jerusalem, nasa Jerusalem kayo, gewang na. Knockout na agad, dalawa pa lang yon. Kaya mahihirapan sila. Kahit katolikong hilaw na hindi alam ang mga verses and chapters sa Bible, hindi palabasan ng Bible, kapag nalaman ng history, kaya niyang magpagewang ng protestante. Kahit sino sa atin, madali lang naman magpagewang sa protestante. Alamin mo yung kwento ng simbahan. Alamin mo yung nakaraan. O, di ba yung kapilya? O, ganda-ganda ng kapilya nyo, ang nagdisenyo niyang katoliko. O, di ba? Doon pa lang. Kaya hindi sila pwede sabihin ng ganda ng kapilya namin. Oo naman, kasi katoliko yung nag-design yan. Gagawang na agad, wala na silang idedepensa. Kaya yun yung mahirap sa Protestant. Doon sila hirap. Kaya nga wala po sa akin talaga masyado na lumalaban na Protestant. Siguro, malakas na lang talaga loob mo pag Protestant ka't nilabanan mo ko ng live debate. Kasi talagang dapat kasi napaka-technical natin lumaban. Yung real talk lang. Real talk, real life, real history. Yun lang ang gigiba sa kanila. Kaya, like what I've said, ipagdasal nyo ko kasi hindi po basta-basta yung makakalaban ko. Magaling yun. Si Alfie Java, ipagdasal ninyo ako na sana ay manalo tayo at maipanalo natin yung ating laban. Ipagdasal nyo ako na sana bigyan ako ni Lord ng iba't ibang mga ideas kung paano ko ipe-present yung true church. Kasi ayoko naman ng paulit-ulit. Gusto ko ibang aral naman, di ba? Para hindi naman siya umay. Ipagdasal nyo ako na sana makapagbigay tayo, makapaglatag tayo ng mga presentasyon na kung saan baka sana o baka maaari makapagpabago sa isip ni Kuya Alfie Jaba at magbalik katoliko na. Kasi yun naman yung lagi kong sinasabi kay Lord, na Lord, sana tong laban na to may maintindihan ng kalaban kong Protestant at magbalik katoliko na. Well, hindi natin talaga mapipigilan na hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda sa mga comment section, lalo na kapag talagang alam nating mali yung sinasabi ng kalaban natin, normal yun. Kaya hindi po matutuloy ngayon yung laban namin ng SDA. Matutuloy po yan ng Sunday. Sa Sunday po kami ulit maglalaban at sana manood kayo. Umaga po yun, ha? Linggo ng umaga. Hindi ko alam kung lahat makakanood kasi araw yun ng simba. Araw ng kapahingahan naman nating mga Catholic yun. Sunday, Lord's Day, morning. So, ipopost ko na lang po sa Facebook ko kung anong oras sa Sunday. Dahil sa ngayon, post po ng laban namin dahil Friday 6 p.m. start po ng Sabat ng mga SDA. Bawal po silang makipagdebate. So, nirerespeto ko naman din po yun sa kanila kasi tradisyon nila yun. So, ang tawag neto, ang hangad ko lang at hiling, mga kapanalig, ipagdasal nyo ko. Syempre, kamamatay lang din po ng lola ko. Medyo hindi pa prepared ang emosyon ko. But sana kahit ganoon ay makapaglatag pa rin ako ng maayos at malinaw. So yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig at wala pa akong nagagawa sa buhay. Kasi
Ang haba ng pinag-usapan namin ni Kuya Alfie Jaba at saka ni Ate Nadram, moderator ng In Defense. So, ngayon pa lang ako magsasaing, gutom na ako. Actually talagang kanina ko pa gustong kumain. No, kaya lang na hyper lang ako sa SDA diyan kanina na dada. Oh, ngayon nawala yung SDA, 'di ba kanina si Prince Jerian Armesi nawala. Oh. Sabi ko sa iyo eh. No, so yun lang po. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang hapon po sa inyong lahat.